O ito. Ito yung video. Oh. Gaano kakurakot ang pamahalaan? Putang ina yan. Sabi ko nga sa inyo, itong hayop na itong kupal na to, itong si Mike Abe na ito, isa rin to sa mga traidor. Kaya nga, iyan yung sinasabi ko eh. Kapag ka ikaw, traidor ka, hahanap ka ng mga traidor na katulad mo. O hindi ba traidor tong punyeta na to? Ito yung may nabili sila Pastor Apollo Quiboloy na radio station. Tapos yung radio station na yun na basura, dahil nga basura yung mga ibinabalita, gustong i-revive ni Pastor Apollo Quiboloy. So bumili siya ng radio station. Alam mo ba na lahat ng gamit dun sa radio station kinuha, iniwan isa lang? Ito, si Mike Abe. Galing yan dun sa DZR na radio station, na pati siya kasama dun sa pagbenta. O sige, bilhin nyo na ito. Tapon na to. Hindi. Wag, amin niya, kunin namin niya ito. Tapon na to. Hindi, amin niya, kunin namin niya ito. Ito sa inyo na, binigay. Kasama yan, oh. Si Mike Abe, ang feeling niya matalino siya, feeling niya magaling siya. Ang ano nga niya sa sarili niya the Vatican. Veteranong broadcaster. Tanginan to. Saka ko nga lang napanood to noong napunta to sa SMNI. Di ko man kilala tong ulul na to, tumanda na to. Tayo na, mas kilala ko pa nga yung yung sa probinsya namin yung gumagawa ng mga dulaang pang radyo eh. Mas kilala ko pa kung sino yun kesa dito sa ulul na ito eh. Wala namang balitan tumatak tong gagong to. So ngayon, inaruga ng mga taga-SM na ito. Putang ina, ang daming reklamo. Sabi ko sa inyo, ang babait ng mga taga-SM na. Pero napakadami nilang reklamo sa tao na to dahil tanginang ugali, basura talaga. Basura ang ugali, akala mo sikat. Feeling Noli Di Castro ang putang ina. Pero bobo naman, tanga naman magbalita, tanga naman mag-Ingles. Ngayon, matapos nilang arugain itong hayop na ito. Kasi hindi ito marunong sa sobrang yabang nito, putangin na siya lang ang pinakamagaling. Kahit na siya na lang ang tao doon, hindi pa rin siya nagpapatalo, siya pa rin ang pinakamagaling. So nagkaroon ng conflict, ang ginawa niya, nagbagsak ng mic sa live TV, gumawa ng iskandalong kabubuhan, nag-walk out sa show sa show nila dahil lang ikinorek siya. Nino, kinorek siya ng may-ari ng stasyon. Yung may-ari ng stasyon supposedly is your boss, kinorek ka doon sa perception mo na ikaw naman tao ka lang eh. Kung halimbawa, ako, marami akong sinasabi, and then, yung boss namin na si Pastor Apollo Quiboloy, halimbawa, si Madam Hana o kaya si Boss Marlon, sinabi sa akin na, boss, mali yung sinabi mo kanina. Or ibang opinion ko sa sinabi mo kanina. O yung opinion mo yun, opinion ko yun, I mean, makikinig ka. And, syempre, dahil boss mo sila, makikinig ka. Diba? Anong ginawa ng gagong yan? Nag-walk out. Nag-walk out. Tapos umalis na siya. Yun pala, may offer. May offer na pala sa PTV, kaya pala lakas ng loob. Tanginan nito. Di ba nagpunta siya sa PTV? Nagtiwala siya. Pinagkanuno niya si Pastor Apollo Quiboloy na nagbigay sa kanya ng break. Yung SMNI na kahit na masama ang ugali niya, asal-aso ito, pinakisamahan siya ng maayos. Tinrato siya, binigyan siya ng maayos na natahanan niya. Pero dahil ganid ang putang ina nito, anong ginawa? Ayan, lumipat. Saan lumipat? Lumipat sa PTV4. Kasi doon bida siya eh. Dahil syempre, inalagaan siya ng administrasyon eh. Kaya nga sabi ko, tayo na, sa balang araw, it will come bite you in the ass. Yun na nga. At sigurado ako nagsisisi ang PTV4 na kumuha sila ng isang galising aso na walang pinag-aralan. Ganun ang nangyayari sa kanila ngayon. Kasi bakit? Puta, tinuklaw sila. Ganun nga eh. Nag-alaga, buti ka mo, nag-alaga ang SMNI ng ahas. Tinuklaw sila nung ahas. Ayan, yung ahas lumipat dun sa kapwa ahas.
O akala nitong gunggong na ito masyado siyang importante. O, sinibak siya ngayon sa kanyang istasyon. Bakit? Tangina, magpanggap ka ba namang amo? Mag-asal amo ka, hindi naman ikaw ang may-ari. Tarantado ka ba? O, so ngayon, nagpunta dyan. Tingnan mo kung gaano kasama ang ugali nito Siya'y empleyado lang. Binigyan siya ng show mag-isa kasi gusto niya talaga mag-isa. Siya lang ang magaling Binigyan siya ng show mag-isa. Nagtiwala sa kanya kahit wala naman siyang credentials. Nagtiwala sa kanya kahit tatanga-tanga naman siya. Binigyan siya ng show. Alam mo ginawa sa show niya? Yung taon nagpapakain sa kanya, tinuklaw niya. Ahas ang putang ina Dahil ang kwento natin ngayon tungkol sa ahas. Ayan ang isang ahas. Sabi nga nila do not bite the hands that feed you. Ito ang buhay na halimbawa ng isang ahas na kahit anong gawin mo sa kanya, yung nature niya ng pagiging ahas lalabas. Pakinggan nyo. Ang pangit naman ng nyo. Broadcast nyo, puta ganyang kalabo. Ano yan? Ang inang yan. Uso. Ano camera ginagamit nyo dyan sa PTV4? GoPro 1? Outdated na yun Ganun ho talaga kasi na kumarating. Alam ba nyo dito sa PCO, Presidential Communication Office, may problema rin. Hindi ko nilalahat. Ayun naman pala may problema pala dyan. Putangin ng Claire Castro na to. Bakit may problema naman pala kayo dyan? Ba't si Claire Castro kung saan-saan humahanap ng problema? Kayo mga taga-PCO naman pala mga hayop kayo. Ay yabang-yabang nyo kung makasita kayo sa nakaraang administrasyon. Putangin na nyo, mga bulok pala kayo Ayan sinasabi ng ahas na kaibigan nyo. Dito lang sa Channel 4 may problema rito. Walang development dito kasi para dito nagpapalit ng damit kasi ang mga manager dito Every 3 months, every 4 months nagpapalit ng manager. Ano naman? That's how it's supposed to be. That's how it goes. Nagpapalit talaga ng manager. Siyempre, palit-palit din kayo ng ng PCO secretary. Linggo-linggo rin kayo nagpapalit. What do you expect? Siyempre, may mga tao 'yan. Bawat executive, may mga tao 'yan. Bawat secretary, may mga tao 'yan. Siyempre, ilalagay niya yung mga tao niya. Kaya nga dito mo makikita, bopols talaga si Bongbong. Mahina talaga. Bakit? Kasi dapat isahan na lang. Pagka kumuha ka ng tao, make sure that this person can commit. This person can deliver output. Itong tao na to dapat nagdi-deliver. Itong tao na to dapat magaling. Itong tao puta, hindi nagtitingin ng mga credentials. Paano mo makikitang magaling yung mga taga Malacanang? Mantaki mo kinuha ka. Kasi kung gaano tangina, wala nga kumukuha sa yung mainstream Kung di nga lang naawa sa iyo ang SMNI, hindi ka kinuha buti kami, naawa din sa amin. Pero kung hindi lang naawa sa iyo, hindi ka kinuha kung hindi ka lang naman aso ng mga Marcos, di ka rin naman kukunin diyan Pero wala, binenta mo na yung kaluluwa mo sa mga katulad mong ahas kita mo, tinraidor ka. Ganito ka traidor tong tao na to. Binigyan mo na ng kabuhayan. Binigyan mo na ng ng mga bagay-bagay, puta masama ka pa rin. Kaya walang nagagawa, walang development. Pero may pondo, may budget. Nasaan ang budget? Tumigil kayo Marami nakakarating sa akin. May corruption dito sa estasyong ito. May corruption dyan. Di ibig kasabihin, corrupt talaga yung si Marcos. Corrupt talaga gobyerno nyo. Tangina nyo. Noong panahon ni Pangulong Duterte, walang ganyan sa PTV. PTV na din ang istasyon nun. Walang ganyan. Hindi ba walang mga ganitong umiiyak na na broadcaster wannabe? Walang nagrereklamo na taga PTV4 na ganito sila. Walang ganun nung panahon ni Pangulong Duterte. For all I know, baka okay pa nga dyan Noong panahon ni Pangulong Duterte, tama? Ikita nyo, ganyan pala kayo kakurakot, pati sa PTV4 may corruption. Nagtataka pa kayo.
Nagtataka pa kayo na yung ibang mga ahensya ng gobyerno, sabi ko sa inyo, kung pupuntahan natin lahat ng ahensya ng gobyerno, merong walang katapusan na kwento, bawat ahensya. Kung gaano katarantado yung mga head nila, kung gaano kakurakot, kababaero yung mga boss nila. O, ganyan ngayon sa pamahalaan. O, dito na nga lang dati, sa buong history ng Pilipinas, ngayon lang nagkaroon ng expose. Saan? Putik yan. Sa state-sponsored channel. Kung basura naman pala yan, ba't pa kayo nanonood dyan? Kung corrupt naman pala yung ahensya na yan, ba't pa tayo nanonood dyan? So, ibig sabihin, kung corrupt yung sistema dyan, yung mga binabalita nila, corrupt din. Papangalanan ko kayo pag nalaman ko yan. Wala akong pakialam sa inyo. Kaya good morning, Secretary Dave Gomez. Sir, gumalaw-galaw ka naman. Diba? Yan yung mga gagong tao. Nag-good morning, nagpakitang respeto, pero biglang bababuyin niya. Dave, gumalaw-galaw ka naman. Sino ka? Tangina, kung ikaw, tinan mo, ganito kabobo yung mga loyalista ni Bongbong. Feeling nila sila lahat magagaling. Oo, ganito katatanga yung mga yan. Itinalagay yan ng amo mo. Kung talagang supporter ka ni Bongbong, dapat nagtitiwala ka sa desisyon niya. Nilagay niya yan Tapos biglang babatikusin mo yung taong nilagay niya. Di parang binatikos mo na rin siya. Tapos sasabihin nitong ulul na to na sinusuportahan ko si Pangulo. Gago, paano mo susuportahan kung yung nilalagay niya, tinatarantado mo? Kasi ang gusto mo, ikaw ang ilagay dyan. Patay gutom ka. Feeling mo, ang galing-galing mo, na ready ka na sa trabaho na yan. Pucha, si Claire Castro nga, abogado, mukhang tanga ngayon dyan sa PCO. Ikaw pa kaya? Hindi ka nga marunong mag-pronounce ng mga salita. Social media. Tumigil nga kayo, puro kayo galing-galingan kayo lahat. Mga tanga naman kayo. Pare-parehas kayo mga bobo. Tinuklaw mo ang SMNI, ngayon naman ang tinuklaw mo PTB. Sinibak ka sa PTB. So, anong feeling mo? Kukunin ka ABS-CBN? Kukunin ka ng Kapuso? Kukunin ka ng bilyonaryo? Oh, feeling mo. Hindi putangin, ang dami mga galing doon. Hindi ka obra ron. Tapos kapag may mas magaling sa'yo, awayin mo. Dito pa lang pinakikita mo na ikaw yung tipo ng tao na dapat nakatira sa isla. Na ikaw lang mag-isa para wala kang nakakasalamuha, wala kang nakakaaway, puro ka reklamo. Wala rin naman sila nakukuhang output sa'yo, wala nga nanonood, putangin na niya. Kung hindi lang lumabas itong balita mo na to, hindi ko nga alam na may show ka pala dyan sa hayop na PTV na yan Tangina, baka dadalwa lang nanonood sa'yo dyan Isang oras siyang show mo, anak ng toko, di ka nga makapag-vlog ng more than 8 minutes. Isang oras siya, parang 3 araw yan. Ang tagal sa'yo niyan, Diyos ko po. Kung hindi mga galing ang taga-PTV, sigurado wala kang ibabalita dyan. Hindi ba? Puntahan mo ang mga opisinang nasa ilalim ng PCO. Meron din corruption yan. Ang magagalit, guilty. At magalit kayo, mag-guilty kayo, wala akong pakialam sa inyo. Wala akong pakialam sa inyo. Gago, wala rin silang pakialam sa'yo. Naggagaganyan ka, kita mo, tinanggal ka agad. Alam mo ba't ka tinanggal agad? Tangina, matagal na nilang gustong gawin sa'yo yan. You gave, sabi nga, good riddance. You gave them the perfect reason para mawala ka na sa landas nila because for all I know, sukan-sukan na sila sa'yo. Yung mga taga SMNI nga ang babait na tao niyan Love your enemies Pero grabe, sukan-suka sa ugali mo. Sobra na Saka naman nakakita ng, naku, sandali. Gusto niyo bukahin ko na? Gusto niyo isa-isahin ko ng problema rito? Easy. Yung easy kay MJ Mondihar yun Ginaya mo pa. Manggagaya ka na nga. Wala ka ng originality. Bobo ka pa. Ay, nako. Saka nakakita ng building, mura sa pinakamataas hanggang sa ground floor may tulo. May tulo. Bakit natulo? Di may palpak. Maintenance. Dito, ang mga kwarto, walang aircon. Ano yun? Office of the President? Pinagmamalaki nating Office of the President? Yak! Office of the President. Nagpapagawa na si Lisa Marcos ng sinihan.
Nagpapagawa na ng sinihan, bulok-bulok pala yung state-sponsored na media station natin. Kadiri. Diyos ko po, ganyan pala ang administrasyon ni Bongbong. So ganito katanga si Bongbong, hindi niya alam lahat yan. No, alam niya yan. Kung alam niya yan, pinababayaan niya, mahinang leader talaga. Pero kung hindi niya alam yan, mas mahinang leader siya. Umantakin mo, di ba? Close sa kanya yung mga yan eh. Yan yung PR team niya eh. Yan yung mga chuwariwap niya eh. Yan yung mga araw-araw nagbibigay ng mga papel sa kanya, sa interview, sa lahat. Tapos bulok. Tapos yung mess hall ng Malacanang nirenovate. Nagkaroon pa sila ng parang resort na bahay. Yung dating tulugan ni Pangulong Duterte ron, giniba. Nagtayo sila ng pavilion na may swimming pool. Tapos yung kusina dyan sa Malacanang inayos. Oh, ginawang parang 5-star restaurant. Oh, parang ginawang ang masarap nga daw dyan yung steak eh. Inayos yung mga yung kainan ng mga empleyado. Tapos dito, pinabayaan. Ba't pinabayaan? Alam mo, miski ko, kung ikaw ang tao, pababayaan ko yan eh. Ay, sino ba tao dyan sa PTV? Si Mike Abe, tangina, tanga yun eh. Kaya nyo na, bigyan nyo ng kapiraso yan. Kung naman, Mike Abe, gusto mo magandang opisina. Ang arte-arte mo, gusto mo pa maganda opisina mo. Hindi ka naman marunong magbalita. Bobo ka naman magbalita, tapos gusto mo maganda pa yung estasyon mo. Dapat nga sa'yo, sa kalsada ka lang nagbabalita eh. Oo, yung magtayo ka lang ng lamesa doon sa ilalim ng tulay, pwede na sa'yo yun eh. Total naman, basura rin naman yung mga balita mo eh. Ay, may budget po yan. Taon-taon may budget. Kaya ngayon, may budget po, Secretary Gomez. Sir, tumaharap ka sa pagdinig ng Senado at Kongreso tungkol sa ating budget. Ilaban mo naman ito. Linisin mo ito. Papalit-palit tayo rito ng manager. Hindi ko alam kung anong ginagawa nila. Diba? Sa totoo lang, ha? Every 3 months nagpapalit ng manager dito. Magagaling yung mga napili, pero nagsisimula pa lang silibak na. O, ano magagawa? Naglagay ka rito ng manager na pangmatagalan, na re-reforma ng problema sa PCO at Office of the President. Siyang ibig sabihin, siya yun. Siya ang ilagay nyo dyan. Si Mike Abe ang ilagay nyo dyan para maging maayos yung istasyon nyo. Tangina, saan ka makakita, Mike Abe, na sa tuwi na lang meron kang pupuntang istasyon na nasisira yung istasyon na yun? Oo, tinan mo, nagpunta ka sa SMNI, nasira yung SMNI. Nung tinanggal ka sa SMNI, kita mo kahit walang prangkisa yung SMNI, sikat na sikat kahit sa Europe. Nilagay ka dyan sa PTV4, tinan mo, wala na nga nanonood, mas lalo pang wala nanonood ngayon. Ina-imagine pa lang namin eh. Pag nakikita namin yung mukha mo, wala palang aircon dyan, naka-Amerikana ka pa. Ano yan, baka amoy ano ka na dyan, amoy baktol ka na dyan. Kadiri kayo. Alam nyo ba sa SMNI, pati sa CR malamig. Yung SMNI, pwede ka matulog sa CR, ang linis. Ay na, Mike Abe, dapat doon ka na lang sa CR ng SMNI mag-opisina. Kadiri, init-init pala ng studio nyo. Tapos, kaya naman, iinit talaga ulo nito ni Mike Abe. Mantakin mo, naka-postura, naka-Amerikana. Kahit pantulog yata nito, Amerikana eh. Tapos, biglang mainit. Talagang iinit ulo niya. Ano ba naman yan, Dave Gomez? Ayusin mo naman. Lalo na sa PTV. Kahit dyan sa Radyo ng Bayan, Radyo Pilipinas, akala nyo, marami rin problema dyan. Sa PIA, Philippine News Agency, lahat ng communication ng PCO, may problema, sir. Ayusin nyo. Hindi lang ang pagpapatunay lang po ito, mga kaibigan, na hindi lang ang DPWS ang may problema sa paggamit ng pera, paghawak ng pera. So pinatunayan niya yung sinabi natin that the DPWH issue is just the tip of the iceberg. Yun lang yung dulo, yun lang yung nakikita mo. Yung nakalubog sa tubig, andyan na yan, PCO, DepEd, DOH, at kung ano-ano pa. Kita mo kung gaano kagago yung mga congressman natin. They are asking if wag na lang daw ilagay sa flood control project yung pera.
ilagay na lang daw sa PhilHealth para doon sa zero billing. Tanginan yan. Yung zero billing na yan, sabi ko nga sa inyo, shady pa yan eh. Dahil hindi ka nga pwedeng mag-avail ng zero billing kung hindi ka poorest of the poor. Kailangan mo pa ng kung ano-anong mga patunay that you are really poor. At kailangan ito sa mga ospital lang na accredited itong zero billing na to. O kung nasa Mindanao ka, pupunta ka pa rito para dyan sa zero billing. Baka pagdating mo rito, patay ka na. Tatanggalin nila yung flood control project. Eh di lalo tayong walang magagawa. Di ba? Lalo tayong walang magagawa. Eh di sana yung flood control project, i-retain mo yung budget na yan, pero this time, babantayan nyo na hindi na yan nanakawin. Ganun. Hindi naman namin gustong tanggalin na lang yan dahil putang ina yan. Pag tinanggal mo yan, di lalo tayo nagbaha. May pera nga eh, nagbabaha tayo. Di. Tinanggal ng budget. O ngayon nagbaha. Anong sasabihin ni Bongbong? Eh kasi nga wala tayong flood control project budget ngayon. Oo, hanggat hindi nagtitinuma ngayon, di natin bibigyan ng budget. O di papabayaan niya malunod yung mga Pilipino? Gago rin eh. O di dapat, i-maintain natin to. Ito pa rin yung flood control projects nyo. Ito yung mga proyekto na babantayan na natin ngayon. Kasi kay Pangulong Duterte noon, merong reporting per week. At saka yung SMNI noon, nakasunod sa lahat ng mga proyekto ni Pangulong Duterte. Ngayon, wala eh. Puro reklamador pa yung mga taga-PTB. Puro reklamador pa yung mga taga-PCO eh. Walang hiya na yan. Puros mga kurakot. Pati ba naman istasyon, kinukurakutan. Post project at budget every year. Maraming ahensya ng gobyerno ang may ganyang problema. Iisa-isahin ko yan pag dumating ang araw. Inuna ko lang, baka sabihin niya naman nakikinig, Mike, binabanatan mo kami. Gago, wala naman nakikinig eh. Kung hindi ka lang nagsalita ng ganyan, wala nga makakaalam na meron ka palang ganyang meron ka palang ganyang show. Pero yung opisina mo, hindi mo nasisilip, ayan, inuna ko. May problema kami rito. Baka sabihin niyo, Mike, manalaming ka. Yan ang ginagawa ko. Sasabihin ko kung saan ako nandoon, sasabihin ko kung ano nangyayari. Di ba? Ano kayo, bilib na bilib kay Bongbong. Sabi ko sa inyo itong administrasyon na to, self-destruct. Kasi pinalibutan niya yung sarili niya ng mga incompetent na mga tao eh. Takin mo Mike Abe, sino ba yan? Si Pangulong Duterte, siya ang decision maker. Pinalibutan niya yung sarili niya ng mga yes man. Yes man, yung mga pag may pinagawa siya, gagawin at all cost. Hindi na tatanungin bakit, gagawin na lang. Kaya pinalibutan niya yung sarili niya ng mga military personnel eh. Mga dating general, hindi naman marunong sa ganito. Pero pag inutusan ni Duterte, ginagawa na lang. Kasi nga, yung mga military, yan ang disiplina ng mga militar. Yes sir, yes ma'am. Ganyan, di ba? Yes lang ng yes. If you ask them to jump, they will just ask how high. Pero tatalon yan. Hindi yan tatanong why. Ganon si Pangulo. Tsaka si Pangulo ang nagdidesisyon. Siya lahat. Kaya nga sabi niya sa mga pulis, kung ano man ang mga naging pagkakasala ninyo, kasama ako dyan. He's taking the responsibility. Ganon ang magaling na leader. Si Bongbong. Kumuha siya ng mga sekretary para pabayaan. Hindi po yun ganon. Kumuha ka ng mga tao, you manage these people. You make sure that you put the right people there para gawin yung mga trabaho. At dapat checkin mo rin yung trabaho ng tao na itinalaga mo. Tinalaga mo eh. Kaya nga ako, ayaw ko sa kumpanya yung nagre-refer eh. Kasi sa tuwing nagre-refer ako, ayoko, pag nakikita ko na late yung ni-refer ko, inis na inis ako. Huy, ba't late ka na naman? Alam mo, sa kalaunan yung ni-refer ko, sasabihin sa akin, ano ka ba? Hindi ka nagre-reklamo yung boss natin, ba't nagre-reklamo ka? Gago ka pala eh. Ako nagpasok sa'yo dito eh. Kapag sumablay ka, sa akin ng sisi niyan eh. Dapat ganon ang presidente. Pag naglagay ka ng tao, dapat ikaw ang may responsibilidad doon. Make sure that this person is doing his job. Kasi kung hindi, putsang ina, marami rin akong mga pinasok sa kumpanya noon na nung nakita ko palpak, ako mismo lumapit sa amo. Boss,
Ako nagpasok dito eh, pero palpak to. Tanggalin mo na. Ako naman ang nagpasok eh. Ngayon sasabihin ng boss ko, wag naman. Kasi kawawa naman, may pamilya din yan. O basta hindi ko na responsibilidad yan, boss ha. Sinabi ko na sa'yo na na palpak yan. Laging late, laging absent. Mas malamang pa yung tulog kaysa gising sa trabaho. Sinasabi ko na sa'yo ha. Hindi ko na responsibilidad yan. Ngayon, pag nagka-problema siya doon, hindi niya ako masisisi. Hindi ba? Kasi wala naman sa kapangyarihan ko magtanggal. Ang may kapangyarihan magtanggal, yung boss ko eh. So ako boss, ganun din. Pinasok ko, hinire ko, nakita ko hindi nagpe-perform. Anong gagawin ko? Tatanggalin ko. Ganun. Dapat ganun ang gagawin ko. Hindi. Katulad nito kay Mike Abe, 'di ba? Ang dami nilang sinasabing magagandang bagay patungkol kay Pangulong Marcos, ganito si Marcos, ganyan si Marcos. Lahat mali Duterte. Ngayon, naglalabasan. Sila mismo nagtutuklawan. Pinalibutan ni Bongbong Marcos na isang ahas, na isang traidor, yung sarili niya ng mga traidor din. Kita mo, sila nagtatraiduran. Kinuha niya si Mike Abe, tinrider ni Mike Abe ang SMNI. Anong ginawa ni Mike Abe sa PTV? Tinrider din niya. Di ba? So ganyan yan ang nature ng mga tao na nakapalibot kay Bongbong. At ganyan din yung mga kinukuha nila ng mga vlogger. Yang mga vlogger na kinukuha nila ngayon, okay, sila pa yung pinagtatanggol. Pero sa susunod, kung sino na naman yung magbabayad sa kanila, yun na naman ang ipagtatanggol ng mga yan. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan, di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at